So, hello guys, I'm Brother Jansen, and before we start, let's pray po muna. Yes, Father God, we thank you for this day po, Panginoon. Makasana po, Lord, ano po yung mapakinggan po namin, Lord, dito matak po to sa aming puso't isipan, at Lord, may sa buhay po namin to, Lord. Maintindihan po namin to, Lord, and Lord, yan po siyang bahala po sa amin, Lord. I thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. So, ang share ko po ngayon is, natagpuan po siya sa 1 Peter chapter 1, verse 6 to 7. Sabi dito, magsaya kayo kahit na sa sandaling panahon ay kailangan nyo munang makaranas ng iba't ibang klase ng pagsubok. Kailangan yun para mapatunayan kung gaano katotoo ang faith nyo. Yung gold, kahit nasisira, kailangan idaan yun sa apoy. Pero mas mahalaga pa sa gold ang faith nyo. Kaya kailangan talagang matest yan. At pagkatapos, mabibigyan kayo ng papuri, kaluwalhatian, karangalan, pag ni-reveal na si Jesus Christ. So, sabi ko dito, having faith means being happy in the midst of trials and chaotic seasons of our life. May tanong ako dito eh. Kaya mo pa bang maging masaya kahit na marami ka ng problema? Kung nasa Diyos ka, kakayanin mo dahil mas pipiliin mong hanapin ang kasiyahan sa Kanya. So, as Christians na or believers na naniniwala, di ba? Madami kasing katanungan sa atin na sabi natin, bakit nung umatay na tayo, bakit nakakilala tayo sa Kanya, parang ang daming problema, samantalang nung di pa naman tayo nakakilala sa Kanya, wala tayong masyadong problema, di ba? Pero bakit nung nakakilala tayo, parang sunod-sunod, ang bigat. Maraming mga bagay na naranasan. Pero sabi nga ni Lord sa word niya, maging masaya tayo kahit na nakakaranas tayo ng iba't ibang klase ng problema. So, paano maging masaya? So, tatanungin nyo siguro, paano ako makukuha masaya kung yung isa sa amin wala, or kami wala na kaming makain, wala na kaming maisuot, paano kayo magiging masaya? Di ba nga sabi sa word niya, seek first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. So, ibig sabihin, be happy in a way na hahanapin mo siya. Parang all you can do to be happy is to seek Him first before those things. Kasi pag sinunod mo naman siya or pag hinanap mo siya, everything will fall into place naman, di ba? Parang lahat na lang magiging sequence na siya na dahil si Lord, kay Lord ako nagtiwala, hindi ako mapapahiya, parang ganun. So, kung nakaranas pa tayo ng mga madayang problema, are we still going to finish the race? Or magiging masaya ba tayo sa faith natin? Magiging totoo ba tayo? So, that's the question. Pero, ikaw lang at si Lord yung makakasagot. And sabi ko dito, our faith matters more than gold. Like gold, it will go through fire. Our faith will go through testing. Our faith will go through testing to see if how strong is it. So, kung maraming pagsubok ngayon, baka tinetesting yung faith at tapang mo. Kung ngayon maraming pagsubok, dapat mas marami ang baon mong faith. Kasi malay mo, baka bukas, wala na yung mga pagsubok. So, it's the matter of deciding on what path are you going to take. So, kung ngayon may problema ka, tas sinuko mo, pero plano pa na ni Lord, bukas mawawala na yun. So, we'll never know, di ba? Kaya, kung gaano katindi yung problema ang nararanasan mo, dapat mas matindi yung baon mong faith. Kasi, if you have faith, you will never be defeated. Parang ganun. So, ayun. And, ayun, kung sa tingin mo, parang ang hirap, parang hindi mo kaya yung nararamdaman mo or hindi mo kaya yung sufferings, think about the gold na lang, na bago siya maging maganda, dinaan muna siya sa apoy.
So yung gold na yun, ang symbolism nun is ikaw. And for you to become more beautiful, or for you to become to grow, I mean, para mas maging maganda yung status ng spiritual life mo, kailangan ka talagang pigain eh. Parang, alam mo yun, parang training ground mo talaga na idaan ka talaga sa problema. Pero, yun nga, sad to say na not all Christians is ganun ka-matured, or hindi ganun mag-isip. Kasi every time na they face battles, sufferings, problems, parang they just to backslide, or parang ayaw na nila kasi nga bakit ganun, na deserve naman ako pero ang dami-dami kong problema. Pero they missing the point na kaya sila dumadaan kasi merong tinuturo sa kanila or tinetest yung faith at tapang nila. So sana tayo, no? Mas mataas sana yung level ng faith natin kaysa sa mga problemang nararanasan natin. So ayun. Every problem is an opportunity to seek God. And seeking God means having faith. So, malinaw na kung hinanap mo si Lord, wala ka namang takbuhan. Faith na yun. Kasi you're putting your trust in Him na, Lord, di ko kaya ikaw na yung bahala. So, parang ganun. Na seeking God means having faith, or seeking Him means having faith. Kasi, inamin mo na hindi ko kaya kasi kailangan kita, Lord eh. Parang ganun. Hindi lahat ng pagsubok ay sinadya para pahirapan tayo. Baka may tinuturo lang sa atin. Maaring pinapakita sa atin ang kakulangan natin, imperfections natin, kamalian natin. At sa pamamagitan ng faith, baka maituwid ito ng Diyos kung pinasakamay natin ito sa Kanya. So, hindi natin alam kung bakit tayo nakakaranas ng problema, pero one thing is sure na sa buhay, andyan na talaga yung problema, hindi na mawawala yan. Pero sometimes, that problem is an opportunity to seek God. So, kasi minsan, dahil sa mga problema, nararanasan natin yung calling ni Lord na sa akin ka tumakbo, ganun. Halos madalas doon nagpaparamdam si Lord na madami kang problema kaya ako yung lapitan mo. So parang ganun na tignan mo yung problema bilang isang opportunity para lumapit sa Kanya. Huwag mong tignan yung problema na pinapahirapan ka ni Lord. Alisin na natin yung ganung mindset kasi baka na lang yun ng mga kaaway. So ang isipin natin na every time there's a problem, tatakbo ako kay Lord and sa Kanya ako hingin ng tulong. So, ganun na huwag mong isipin na dahil may problema, pinapahirapan ka, na pinaparusahan ka ni Lord. No, hindi ganun si Lord. Kung binigyan ka man ni Lord ng problema, marahil baka may gusto siyang ituro sa'yo, or baka hinahambal ka niya, or baka may gusto siyang gawin sa buhay mo. And as a conclusion, faith is the loudest weapon when your mouth and body got silenced by the problems you're facing. With faith, you can smile even if there's nothing to be happy about. And with that, you will realize that God's doing something in your life. So, ayun. Faith is the loudest weapon when your mouth and body got silenced by the problems you are facing. Ibig sabihin, kung may faith ka, kahit na sinasabi ng katawan mo, ng bunganga mo, ng utak mo, hindi ko kaya. Sabi ng faith mo, kaya mo kasi meron kang Diyos. And with that faith, kaya mong umiti, kaya mong maging masaya, kaya mong maging at peace. Kahit na yung level ng problema mo is parang ang hirap umiti. Pero dahil sa faith, andun yung grace ni Lord, diba? And doon mo na lang marirealize na grabe yung paggalaw ng grace ni Lord sa buhay mo kung may faith ka sa Kanya kasi meron siyang ginagawa sa'yo. So, ayun lang. I hope may natutunan tayo na kahit na may problema sana tayo, huwag natin piliing sumuko. Instead, piliin natin mas magtiwala pa sa Kanya lalo at mas hanapin siya. Kasi siya lang naman yung makakatulong sa atin, di ba? So, huwag natin i-give up yung faith natin dahil lang sa mga bagay na alam nating mahirap i-overcome. Pero walang mahirap i-overcome pag si Lord yung gumalaw sa buhay natin. So, ayun lang. I hope may natutunan tayo and God be all the highest glory.